Biglang lumobo ang mata ng isang lalaki sa Zamboanga City. Bago ito, pakiramdam daw ng pasyente parang lagi siyang napupuwing. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Lumobo at lumuwa ang mga mata ng isang kapatid nating Muslim sa Zamboanga City. Kaya ngayon, tuluyan na siyang hindi nakakakita. Na-diagnose ng thyroid eye disease noong nakaraang taon, si Hashim Yusuf Qasim, 42 anyos. Kwento ng kanyang hipag na unang lumaki ang kanang mata ni Hashim at makalipas lang ang isang buwan, sumunod na rin ang kaliwang mata nito. Explain sa amin kanina sa doktor, yung left side po ng mata niya is damage na po talaga, hindi na makakita. Ang right side naman po, bali yung pinaka-ball ng mata niya, may butas na po yun. Pero ang sabi ng doctor, ma-cure na po yun. Tutulungan po muna yung right side ng ano niya. Ang left po, wala na talaga daw pong magagawa. Ayon sa isang ophthalmologist, makakaranas ng dry eye symptoms ang isang taong may thyroid eye disease. Madalas na magluha, pakiramdam na mabigat, palaging napupuwing, at natutuyot ang mga mata. Hindi magsusmoke ang patient or wala siya sa isang stressful environment, ay mas mababa yung chance na magkaroon siya ng thyroid eye disease. But hindi yun kasiguraduhan. Kasi ang pinaka nalilink talaga is yung autoimmune, no? Which is hindi iiwasan talaga yun. Karamihan daw ng mga pasyenteng may thyroid eye disease ay mayroong hyperthyroidism. Hindi ito maiiwasan at case-to-case basis ang gamutan. Yung clinical course ng thyroid eye disease doesn't necessarily magiging in line with the clinical course ng thyroid disease niya. So if kunwari na-control yung thyroid disease niya, pwede pa rin siya magkaroon ng active phase ng thyroid eye disease. That's why some patients, they don't want to undergo operation kasi pwede siyang umulit. Kahapon inadmit na sa ospital si Hashim. Pero kung hanggang kailan siya doon, wala pang kasiguraduhan. Sa lahat po ng mga nanonood, gustong tumulong sa amin, pwede o kayong tumulong sa amin para sa mga panggamot po ng anak ko. Ako po si Mobile Journal Yeda Pascual, nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga.